27. 1 Corinthians. I would like to bring the message entitled, The Preaching of the Cross. The Preaching of the Cross. Beginning from verse 20, in 1 Corinthians chapter 1. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified, and to the Jews a stumbling block, and unto Greeks foolishness. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Verse 27, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Father, we thank you for the word of God today. Thank you for the privilege to study your word and to worship you. Lord, please bless our hearts and give us understanding and wisdom as we study your word this morning. Ito'y matanggap po nila ang katotohanan mula sa iyong salita. Make me a blessing, save the lost, and everything na sasabihin ko ngayong umaga, naway maging maliwanag sa bawat isa. In Christ's name we pray, amen and amen. As introduction, the context of this book, the writer is no other than the Apostle Paul. Ito'y sulat ni Pablo sa mga Kristiyano doon sa Corinto. And the city of Corinth is known as a business center. And this is the heart of education and also the trade center in that city. You know, where the money abound, the problem also abound. Kung saan nag-abound itong pera, doon din nag-abound ng problema. Because whether you're a Christian or unbeliever, we can see the carnality of the people. Ibig sabihin, nga ang mga mananampalataya, most of them are living based on the, based on the flesh, the instinct of the flesh and material things, na hindi yung spiritual ang focus, not the spiritual things are priority, but what is in the flesh. The same to us right now, everything about material things. Hindi makapunta sa church because of the job, because of the business, and some people find, how they can buy their food even on Sunday. But dito makita natin that the issue, maging sa loob ng simbahan, sa gawain ng Panginoon, ay mayroong mga makikita nating mga issue about, material ng mga bagay. Kaya, ang iniisip pa rin natin, kahit nasa loob tayo ng church,
paano kaya yung aking mga alagang hayop? Yung aking tindahan? Yung aming kakainin mamaya? Paano na lang? Bukas, ang babaunin ng mga anak ko. You are inside the church, but your mind is carnal. Kaya naroon ang division. There is a division inside the church. Okay? So itong issue is all about the flesh. Kaya pagdating sa church, naging problema ito. Kaya ito si Paul, nung nabalitaan niya, nagkaroon ng pag-away-away, pag bina-invite sa loob ng church, gin-summarize ni Paul in one word. Anong summarize niya? That this church is a carnal church. It's all about the flesh. So ang issue kaya na pag-usapan, yung preaching of the cross is about the division which caused them their carnality. And because Paul said, of your carnality, sabi ni Paul, hindi naging maganda ang inyong testimony. Wala kayong iniisip kundi sarili nyo. Wala kayong iniisip kundi ang kapakanan ng pamilya nyo, ng pag-aaral nyo, ng karir nyo. Hindi nyo pinibigyan pansin ang mga spiritual na mga bagay nga kailangan ng bawat Kristiyano. Kaya nagkakampi-kampi sila. Makita nyo mga kapatid na maging si Paul, yung mga tao ay kumakampi sa kay Paul. Pero sabi ni Paul, no. It's not about me. Hindi ako kailangan ninyo nga kampihan sapagkat hindi ito ang issue dito. Meron lamang tayong iisang issue dito at yan ang napako doon sa cross. Walang iba, the message of the cross is the Lord Jesus Christ. That's the issue. Nga kung kamo magapabilin sa carnality nyo, ay walang mangyayari sa buhay nyo. Mawawala ang mensahe ng cross. Pag maalala natin ang cross, maalala natin kung paano pinako si Kristo sa cross. You see, the Apostle Paul is just using the cross or cross. But listen, it is not the cross that saves us. It is the person who was nailed on that cross, and that person is no other than the Lord Jesus Christ. So Apostle Paul is just using the cross na alam natin nga napakalaking issue sa mga Hudyo, maging sa mga Grigo, sa mga taga-Rome, ang pag sinabi natin na ginamit ito nila nga kaparusahan sa mga tao nga nagkasala. Ito yung pinaka-electric chair during that time nga ang tao nga magkasala ay ipako sa cross, pahiyain hanggang parusahan, hanggang mamatay. Ginagawa ito instrumento para parusahan at mga magnanakaw, ang mga tulisan. Remember, nung pinako si Kristo sa cross, alam natin na wala siyang kasalanan. Yung dalawa sa kaliwa niya, sa kanan, yun ang mga tulisan, yun ang mga magnanakaw. Makita natin nga bago pinako si Kristo sa cross, makita natin na merong pinagpipilian na isang makasalanan nga doon ay nakapilanggo ang kanyang pangalan ay si Barabas, pero sigaw ng mga tao, palayain si Barabas at ipako si Kristo. Crucify Him. Kaya yung sigaw ng mga tao, I'm just trying to tell you brethren kung ano ibig sabihin ng cross. So ginamit lamang ni Paul yung word na cross. Kaya sabi ni Paul, for the preaching of the cross to us, to them that
perish is what? Foolishness. The message of the cross, what was really the preaching Paul about the cross? Ano ba talaga ang mensahe ng preaching ni Paul about the cross? Ano mensahe nga gusto ipaabot ni Apostle Paul sa cross, mga kapatid? Na sinabi niya sa verse 27, to them that perish, foolishness. Sino dito ang mga foolish? The unbelievers. So sa unbeliever, the preaching of the cross is foolishness. Kabaliwan, kabuangan, walang kwenta, wala pulos. Why? Alam natin, for only one reason why they said that, because they are fools. The fools that said in his heart, there is no God. Fool lang ang nasasabi na walang Diyos. Kaya ito mga nagpapako kay Kristo, wala ito sila, hindi sila niniwala sa tunay nga Diyos. Sinabi ni Paul, the preaching of the cross is foolishness. Why is that? Don't forget, mga kapatid, sapagkat sila ay unbeliever. At meron silang hindi pinaniwalaan. Anong preaching ng cross? Nga naging dahilan niya ini maging foolishness o kabuangan, kabaliwan sa mga tao na hindi ligtas. There is only one message. The message of the cross. Number one, the message of the cross is the revelation of the personality of the Lord Jesus Christ. The message of the cross is the revelations of the personality of the Lord Jesus Christ. It is when the Lord Jesus Christ revealed Himself to men. Ano ibig sabihin yan? Ni-reveal kung sino ang matutuod na Diyos. Gin-reveal kung ano ang Panginoong Hesus Kristo. Do you know Him? Do you know who Jesus is? We know. From the very beginning, even in the Old Testament, it was already prophesied, it was already announced that Jesus Christ to be our Savior. He is the Messiah to the people of Israel. But sad to say, until now, they don't believe that the Messiah came already. Until now, they're waiting for the Messiah. But Jesus Christ already come. It was announced that God will become flesh. In the book of Isaiah chapter 9, it was already announced by the prophet Isaiah that Jesus Christ ipanganak doon sa Bethlehem, Judah. Ipanganak sa sabsaban. Nung siya'y lumaki, he began his ministry. Gumawa siya ng maraming mga milagro. Ang bulag nakakita, the layman walked, the blind see, the dead rose again. Why is that? He keeps on revealing Himself.
sapagkat hindi naniniwala ang mga Hudyo kag ang mga Grigo. They are after for a sign and for the wisdom. That's why they rejected the Lord Jesus Christ. There is no sign. And the wisdom of this world is foolishness unto God. We have the Bible. A complete revelation of God to men. That's why we have this book. Para i-reveal sa Diyos sa tao kung sino si Kristo. You understand that? He keeps on revealing himself to men. Could you imagine the God of this world, the creator of the universe? He came down. Nakasalimuha sa mga tao nga makasalanan. What is that? Because He loves us. Kapatid, this is not only a story. This is not only a fairy tales. Hindi ito Voltes 5. Hindi, it is not a cartoon story. Hindi po ito gawa-gawa lang ng mga tao. Hindi ito telenovela. Ito po ay totoong nangyari ng Panginoong Hesus. Diyos, nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, ipinako sa cross, namatay, at nabuhay na magmuli. Kaya nga mga kapatid, ang Panginoon Kristo, siya ay bugtong na anak ng Diyos, galing sa langit, at siya ay totoong Diyos. Nagkatawang tao lang siya. Ibinigay niya kanyang sarili para sa atin. That's why Paul said in Romans chapter 5 in verse number 8, but God commended His love toward us in while we were yet sinners, Christ died for you and for me. Baka hindi nyo naintindihan yan. Isaiah chapter 53, He was despised and rejected of men, a man of sorrow and acquainted with griefs. And we hid as we were our faces from Him. He was despised and we esteemed Him not. Verse 4, tuloy-tuloy. Surely, He hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Verse 5, but He was wounded, wow, for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes, amen, we are healed. What a message of the cross. That is the message of the cross. Jesus Christ will suffer and die for you. Kaya sabi ng mga tao, yung mga Pharisee, yung mga nasa authority, blasphemer ang tawag nila kay Jesus Christ. Akalain mo, sasabihin mo, anak ka ng Diyos. Ang anak sa Diyos, di ba si Kibuloy? Wala doon, wala doon. Wala pa si Kibuloy doon eh. Sabi ni Duterte, stupid God. I know my God, your God is not my God. And my God is not your God. Your God is stupid. I know my God. Pastor Kibuloy. Nakita yun na? Ipakita gani? Ipakita. Ang forward ko sa inyo.
Tapos magpakamatay ka mo kay Duterte. He said, I don't believe the Bible. Tapos, hindi ka man kilala ng Duterte, dumangimatay ka, ginibibi ka pa. Maniwala ka sa presidente na hindi niwala sa Diyos? Hindi niwala sa Bible? Aray, pagwana ka rin. Sige, alam mo, pagwana. At lang sa TikTok, wala ka? Forward yung simo ha. Pera ka? Okay, Brad, forward. Para ni mga Duterte, di magilipos ang isla. I'm not for Duterte, I'm not for Marcos. I'm for God. Ha? So, the truth of the matter is, Jesus Christ, siyang anak, nabugtong anak sa Diyos, nagkatawang tao lang siya, para mamatay, sapagkat ang Diyos ay hindi na mamatay. In order para mamatay siya, maligtas siyang tao, kailangan niya magpakatao at madanak ang dugo. For without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Hindi alam yan na mga iglesia no Kristo, hindi alam sa mga sa mga kulto, ang kanilang paniniwala si Kristo ay tao lamang. No, Diyos nga nagkatawang tao. At ang sabi niya, gibain yung templong ito at sa 3 araw. Ano sabi niya? He's referring to his own body in the flesh. Pero, sabi ng Bible, sa 3 araw, muli ko itong itatayo. He's speaking to his resurrection. Amen. He is the only God, not Allah. Nilinaw ni Pangulong Duterte ang kanyang pahayag tungkol sa Diyos. Your Only God, God, is not my Jesus God. Christ raised from the grave. At pagkatapos, hinuli nilang Panginoon. Malapit na, Semana Santa, di ba? At pagkatapos silang mahuli ang Panginoon, Jesucristo, dinakip siya. Pinahirapan. Nilatigo. Sinampal. Kinurunahan sa tinik. Gimpapasan sa cross, old rugged cross, balahubal nga klase sang cross ang kahoy, wala na sa piluan, wala na barnisan. 3 beses siya nadapa dahil sa bigat ng cross. Naglalarawan ng bigat ng kasalanan ng sanlibutan, pasan-pasan niya. Pero kinaya niya until he reached the Mount Calvary, ang bundok ng Golgotha. At doon ipinako sa krus, kasamang 2 tulisan. Gimpangkaw siya sa tagiliran. At sinabi niya, inuuhaw ako. Pinom siya ng abdo nga may suka. Ang sabi niya, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Father, Father, forgive them, for they do not know what they do. And he said, it is finished. Sa kabila ng lahat ng ito, sinabi pa niya, patawarin niyo po sila. At nung siya'y nawalan ng hininga, minadali siya na siya'y kunin sa cross sapagkat siya'y dapat ilibing, sapagkat sa sunod na araw, araw ng mga Sabat, bawal sa mga Hudiyo ang magtrabaho. Sabi ng mga Pariseo, batay yan. Kasi sinabi niya,
Sa 3 araw daw, babangon siya. Mga tanga. Alam bakit? Hindi problema ang papasok. Ang problema hindi nila ang lalabas. Sapagkat walang nagnakaw sa kanyang body, kusa na siya'y lumabas doon sa tomb, sa libingan. Why? Sapagkat sinabi niya, gibain niyo ang templo na ito, patayin niyo man ang katawan na ito, muli itong mabubuhay. That's the message of the cross. Brethren, sinabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. And he that believeth in me, though he were dead, Brother Richard, Sister Herlin, is not dead anymore. He is in the presence of God. Though he were dead, yet shall he live again. Praise God for that. Praise God for that. He lives. He lives. He lives. My Jesus lives today. He walks with me and talks with me. In a long life's narrow way, He lives. Sabi ni Kristo, ako ang muling pagkabuhay. You see? See that? Pero bago siya lagay doon, mga kapatid, may sinabi ang Panginoon. Kaya sa lahat ng kanyang mensahe ng cross, kaya doon sa cross, anong huling mensahe ng Panginoon? It is finished. Kung sa Hebrew word, tititilestai. Kung sa Greek word, consumatomis. Tapos na! At doon lang sila niniwala. Pero wala na. But God resurrected. May pag-asa ang sino mang maniniwala sa Kanya. That's the message of the cross, beloved. Ipinakilala ko ang aking sarili sa inyo. Subalit, hindi kayo naniniwala sa akin. Lahat na ginambal ko sa inyo, kabuhangan, kabaliwan, pero ito ang tunay. And I want to tell you, I am the way, truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Dapat maintindihan nyo yan. Because that your foolishness is cause you to perish. Pati microphone, nag-perish. Hello? Hello? Ako bisan pauson ko, singgit yapon ko. Pero microphone, wagit. The microphone. Hello, hello. Why mani? Okay, why mani? Oh, why good? Okay lang, sige lang. So, you will perish in hell because of your foolishness. Kaya ang impyerno, ginanda sa mga tao ng away kapati kay Kristo. Hell prepared for those foolish people. Your foolishness will cause you to perish. The Bible says. So nagapamatod lang,
nga dito nila makilala ang Panginoon. Nga lahat ng sinabi ng Panginoon, lahat ng kanyang ginawa mula ng pagkabata hanggang siya'y lumaki, hanggang siya'y pinatay. Doon ay pinakita ng Panginoon kung sino siya. Tatanggapin niyo man o hindi, the message of the cross put them to shame. They're knowledgeable. They're genius. They're powerful. Could you imagine a Savior? Ipinadakip? Ipinako sa cross? The Creator of the universe? Iyawang nga nila kay Duterte. May nag-comment, balam nyo si Duterte, daw si Jesus Christ siya. Anong si Jesus Christ? Si Jesus Christ pinatay, si Duterte pumatay. Ang ginawa Intindihan niya, nyo? Huwag mo gamitin pangalan ng Diyos. Kaya Tapos si Julius, Eve, huwag ka nang sumali kay Duterte. ginising si Adam. Ka-Duterte ka eh. Siguro katatapos lang, kumain ka rin. Gamitin pa pangalan ng So Panginoon. kinain ni Adam. That is Then blasphemy. Malis was born. Wow. Who is this The stupid God? message of the cross put them to shame. The preaching of the cross is to them that perish foolishness. That's why the foolishness of God is more wiser than the foolishness of men. You understand that? Ulitin ko. The foolishness of God is more wiser than the foolishness of men. Number 2, I have 18 minutes more. Okay? Okay lang ka mo? Mga Duterte, huwag kayong magalit ha. Sinasabi ko lang yung totoo, kung magalit man kayo, I don't care. Ipadala ta ka sa ICC. Number 2, the preaching of the cross or the message of the cross is the revelation of the nature of men. The revelation of the nature of men. God revealed the cross, the nature of men, ipinakita kung sino talaga ang tao sa harapan ng Diyos. Men are sinners. Men are wicked. Ipinakita kung sa diinggin sila asta, mga kapatid. You know, kinahimos ang tao, ang tanan niya i-destroy ang Panginoon Kristo. Pero wala silang nagawa. Naalala nyo, nung nabalitaan ni King Herod na may panganak na tagapagligtas to be the king of the Jews, anong ginawa? Nabalitaan sa, sabi nila, 3 wise men. Ang barsiban, 3 kings. Sa Bible, wala 3. Sinabi sa Bible, the wise men. God give them wisdom. O, sige, pakiplay. Ni Pangulong Duterte ang kanyang pahayag tungkol sa Diyos. Your God is not my God. Sila nila sa Your Katoliko. God Okay, is oh, muyayaw siya. my God is perfect. You are the Son of God. Na, hindi naman yung sige buloy, Son of God. Ang hingin ko lang is that when you do it, you are a Filipino. Why? Because
No, wait tagay mo di istorya, ha? May isa pa tani galing tama na to. See? So, nung ipinanganak siya, ano sila ni King Herod? Dalhin niyo sa akin ang bata at sasambahin ko. God give the wisdom to the wise men. Alam ng wise men na papatayin ang bata nga si Jesus. Kaya lahat ng 3 months below, pinagpapatay ni Herod. Lapit-lapit sila ni Herod na duwa. Para sigurado, kay wala, ginpaagi sa iya, ang bata para patayin, nga si Kusyalawila, si baby Jesus the time, pinagpapatay tanan nga bata, 3 months below. Pero gin-preserve sa Diyos. You know why? He is the coming Kings, the coming Messiah, to fulfill all righteousness. See? Nagtinguwa sila to destroy God, ang wisdom sang Diyos, but they failed. Do you understand that even until today, isinisigaw na mga tao nga ibagsak ang katalinuhan ng Diyos. Sinisikap ng mga tao nga i-destroy ang Bible. People today, they are mocking God. Pero saan tumatakbo ang tao? Pag sila may problema, saan sila pupunta? Kapag sila may sakit, saan sila tumatakbo? Pag kulang na ang hangin sa kanilang katawan, sa Diyos. Panginoon! Panginoon. So the Bible is telling us here that man is nothing without God. Lahat ng ginawa ng tao para tumaas, yung tao nagpapalit ng puso, heart transplant para mabuhay. Yung iba uminom ng mga supplement. It's not wrong. There's nothing wrong with that. Umiinom ng mga vitamins. Yung mga pangpalakas. Ang gininom ni Julius na pangpalakas. Sting. Huwag pa kukambal gani. Ginainom ni Aryong para maging malakas. Cobra. Yung iba bumabakal ng mga anti-aging. Antayin mo lang, mamamatay ka rin. Umiinom ng mga pasigla, pangpakinis ng kutis, pangpabata, magpaturok sang stem cell, nga kahit milyon, mamamatay ka rin. Lahat gawin ng tao, pero the wisdom of this world is foolishness unto God. The first who invented nga ang mga salakyan na ara na sa ibabaw, China. Ang mga cars nga ginimbinto sa mga Chinese para wala traffic sa ibabaw na. May mga robot nga nag-serve sa restaurant because someday wala na sang may magtrabaho. Brother Noel, I'm right? Ni isa. Kaya kamo sa Oxford, wala na kamuda, robot na ang magmaniho. Ikaw, Father, wala, hindi ka na HR. RH ka na lang. Kaguso na sa ibang nasyon.
sa Canada. May kinbak lang kami sa Taiwan. Hindi ko nga pinangitong, paano tani mabalaan nga ang sukat ni man? Wala! Ay, grabe. Mabayad ka sa soft drinks? Iamo mo lang ang ulo mo sa refrigerator. Subong ka, hulog ka coin? May mahulog, may magwaday nga drinks? Lapit na lang. Iamo mo lang kamot mo. Bayad ka na sa imo binaya, imo gimpamakal. The wisdom of men. But the wisdom of men is foolishness to God. Nakaimbintong Russia sang mass destruction nga missile. Ang China mo man isa lang kapag hulog sina sa Taiwan ka sa Pilipinas, ubos tanan. The wisdom of men. The message of the cross reveals the weakness and the frailty of men. Ang mensahe sang cross, nagarebel ni siya sang kahinaan kag kaluyahon sang tawo. Why? Because God is more powerful. The power of the cross to them that perish is foolishness, but to us it is the power of God. And that is my number 3 point. The message of the cross. Number 1, revealed himself. Wala nang iba pa. Gusto mo dalan pa langit? Jesus said, I am the way. Not your way, not your money, not your good works, not your religion. Jesus said, I am the way. You find the truth? Jesus said, I am the truth. You cannot find truth wherever you go. You cannot buy truth. Jesus said, I am the truth. And he said, I am the life. Eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. 1 John chapter 5, verse 13. These things have I written unto you, that ye may know that you have what? Eternal life. And that ye may believe on the name of the Son of God. He hath that the Son hath life, but he that does not the Son hath not life. But the fools don't believe it. The message of the cross revealed. Number 2, the condition of men. Number 3, last. The preaching of the cross is the power to those who believe. But unto us, the preaching of the cross is the power of God. That's why Paul said in Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. And to what? And to salvation. To the Jew first, and also to the Greeks. I hope it's very clear. You listen to me. Ang buhay mo, ang buhay ko,
is a powerful evidence of the power of the cross. If any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. You look at yourself. Tingnan mo sarili mo sa salamin. O kahit ngayon, tingnan mo katabi mo. Siya ba'y saksi, ebidensya, sang mensahe, sa kapangyarihan sang cross? Isa mukha pa lang, hindi ka mapaniwalaan eh. I'm not saying na pagwapo-gwapo ang anak sa Diyos. Kahit pangit tayo, pero sarapan ng Diyos, gwapo-gwapa kita. Sa mata ng tao, laway kita. Pero kapag si Kristo ay nasa sayo, ang kapangyarihan ng Diyos ay magsashine sa mukha mo, sa buhay mo. Ang tao maniniwala not because of you, but because of the evidence of Christ in your heart. Hindi ka mapaniwala sa nanay, tatay mo kasi ang ugali mo, ganun pa rin. Wala kang matadala sa church na classmate mo kasi palaway ka. Palahubog ka. Anak ka sa Diyos, dapat maging ebidensya kita sa mga tao because you are the light of the world. And let your light so shine before men that they may see your good works. Ang bawat buhay, 2 minutes, na binago ng Diyos, ngayon is a powerful evidence of your salvation. We are God's witnesses. Ang tanong, gaano tayo naging witness sa pamilya natin? Gaano tayo naging witness sa kaibigan natin? Gaano tayo naging witness sa mga tao sa paligid natin? Kaya sabi ko sa inyo, kapag hindi ka nagsishare ng gospel, wala kang pag-ibig sa kaluluwa, you are not saved. Bago na doktrina, yes. Matagal na doktrina na yan. Sapagkat ang tunay nga ligtas, may pag-ibig sa kaluluwa. Brethren, if you are saved, you should be a living, powerful life. It's not a defeated life. It is a victorious life. Kaya nga, bawal sa Kristiyanong nakasimangot eh. Normal lang ang may problema ka. Kung mayroon mang pinakamaling problema dito, si Brother Richard, dapat wala sa dito ngayon eh. Pastor, namatay ang asawa ko. Exempted muna ako sa church. But no. Kasi alam niya. That's why keep on preaching the cross. Keep on preaching the gospel. Keep on sharing the gospel and winning souls for the Lord Jesus Christ. God bless us all. Ginoo, salamat sa imo pulong. Thank you for the message of the cross. Tulungan niyo po kami. Na maging matumanon sa pagsugid sa imo pulong. Maging ilaw kami sa aming tahanan, sa aming pamilya, maging saksi kami sa aming mga kapaligiran, maging buhay ang aming patutuo, kag maging makapangyarihan ang ebidensya
na makita sa mga tao sa aming buhay. Pagpalain niyo po kung meron pa dito na hindi nagsishare ng gospel. Lord, remind them. Remind him. Remind her that he is the product, the result of the message and the preaching of the cross. Kung tunay siyang anak mo, Ginoo, hipua ang iya nga tagipusoon. Holy Spirit, please convict your people. Kung may bisita kami dire, luwas sa Ginoo. Kung wala pa siya nakabaton sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Shall we all stand? The altar is open if you want to come. God bless you. Find your way. Hindi na sa dalan. Diri sa unano ang bakante. Diri si babaw. Diri sa unano diri. You can kneel down here. Diri na to, diri. God bless you. Amen. Praise the Lord. Ihatag mo imo time sa Diyos. Magkabuhi ka nga mapinungahon, malipayon, nga nagilakat upod sa Ginoo.